Yes, yes, yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Gus nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Ito na. Lumalabas na ang katotohanan. Patama na naman sa mga Duterte. Ito ang target dito sa hearing na nangyayari ngayon. Yung mga biktima raw na sinasabi, nako. Ang target na naman ngayon mga kasama ay si Tatay Digong. Ililihis na naman nila ang usapin dito sa flood control. Pero hindi ho, malilimutan ng taong bayan itong issue na ito. Paano mo manasabi, Kuya Gus? Ito ho, ano ba yung pag-uusap ngayon dyan sa Kamara? Interview ito. Tricom, Twadcom 2.0, Infracom, kung ano man yan, kasama dyan si Atras at saka si yung binalasan ni Tatay Digong. Yung sinibak ni Tatay Digong nung panahon niya. Anong pangalan? Taga Bicol din yun eh. Oo. Atty. Topacio. Eto may komento sa pagsibak dito kay ano. Nako. Hindi parang hindi tinakilik yung sinibak ano. Dahil nandun pa rin sa flood control ang issue. Eto meron naman silang paandar. Pasok. Sa Batangas, nahuli ang isang contractor na umano'y sangkot sa maanumalyang transaksyon sa Department of Public Works and Highways, isang pangyayaring nagbukas ng pinto sa mas malawak na usapin ng sindikatong gumagalaw sa likod ng mga proyekto ng infrastruktura. Ang pagkakahuli ay hindi lamang itinuturing na ordinaryong aksidente ng batas, kundi isang sinyales na may hinahabol na mas malalaking pangalan sa likod ng makinarya ng korupsyon. Actually, meron na hong nawala ng buhay na isang kontratista, bandang Iloilo ba yun o Negros? Ito, matindi kasi ito, yung problema ito eh. Baka kumanta kasi ang mama, ayun. Baka may ilaglag na pangalan, ayun. Kawawa naman yung kontratista. 'Di ba? Kung ang gusto nyo ay hindi kayo mabuking, ay ginagawa na lang ng paraan. Pangit naman. 'Di ba? Kayo-kayo ang gusto. Binuking nga ni Mayor Magalong bilyon ang kita sa isang taon. Parang lumalabas sa parang 2.7 million per day. Wow. 'Di ba? Napanood nyo kanina yung video natin na yun. Ang saklap. Masaklap talaga. Oo. Ang gagaling nila gumawa ng pera, no? Meron pa sinabi kay Mayor Magalong na kailangan daw i-substandard para kumita. Ano? Hay, nako naman. Dito tayo. Manong Ted, si Saldi ko agad ang pambungad. Nasan ka sa... Asan ba kasi yan? Bakit tayo humarap? Di ba? Binabanggit na yung pangalan niyan dito sa mga usapin. Lalong-lalo na, tinutumbok na siya. Diretsahan ang pangalan. Nasaan ka ba? Bakit ayaw mo magpa-interview man lang? Depensahan mo yung sarili mo. Ano yon Manong Ted? Siwalat mo na. Ang kakapal daw. Ipinapangalandakan, may isang pamangkin ng congressman na kontraktor. Opo. Nagpo-post siya na, alam nyo, mas maganda itong sinakyan namin na private plane ngayon. Kasi dati yung ginagamit namin, ng family namin, maliit lang na private plane. Ngayon, better na ito. Better na? Ito yun. Opo. Ito ho yung aking pinsan. Ito yung family. Nawawala yung net na naman natin. Ano nangyari? Meron pa siyang, dito, mas maganda to kasi may table, pwede kang mag-wine-wine, pwede kang mag-cheese-cheese. Oo. Oo. Ano yun tawag dun sa feed mo, pag meron kang social media, kailangan aesthetic yung post mo. Puro ganun? Anak ng tipakulong. Talaga, mukha talaga silang no? Kailangan pangmayaman ang post. Pag mahirap, nakakahiya. Ganun ba yun? DJ Chacha. Ganun ba yung mga post nila, mga pangmayaman? Saan ba galing yung kaban na yun? Kaya balasahin mo, Manong Ted. Huwag mong tigilan. Okay. This is our current situation. And Yan alam na. niyo ba guys, mas gusto ko tong plane na to kesa dun sa maliit na ginagamit namin. Kasi this one is not super matagtag, tapos may mga tables. Mas maluwag siya. This one is a 6 to 7 seater plane. And meron pang Ang seats yaman, ano? May plane! Sino ito?
Corrupt family, nakasulat dito, corrupt family. Naku, sino ito? Tagasan ito? May aeroplano. Pinagmalaki pa. Anak ng tipaklong. Courtesy of Queen Omhai. They're always on a private plane. That whole family is always in her blogs. Blogger ka, te? Blogger yon. Called. Suot mo. Yan ba Duster ni Mama Tis. hindi. Naku, reacts. Si brother, hindi ko kilala to eh. Nire-reactionan pala niya. Oo. Pero, baka mamaya may masabi siyang kwento eh. Oo, madali tayo. Lipat na lang natin. Eto na lang. Eto na lang tayo. Yung mga bakbak nila kay Bibi Sara at kay Tatay Digong. Kay Tatay Digong nakapokus na naman ang usapin. Wala silang katigil-tigil. Ano ba ang gusto nyo? Ano bang problema nyo kay Tatay Digong? Ando na nakakulong. Alam ko na. Dahil lang issue ng flood control ay maingay at maugong, dito naman sila nakapokus kay Tatay Digong. Yung kaso daw at yung mga witnesses, ay haharap o iaharap? Ano ba talaga ang usapin dyan? Po ng mga kontratista ay bat-bat daw po ng katiwalian. So, yan po yung mga inaasahan natin pagdating po ng araw po na yun. Salamat po, sirs. At ito, kagabi pa ho ito nag-express ng intention to ask questions for today. Aji Camino from Brigada News. Good morning. Thank you. Good morning po, Kong Benny and Kong Terry. Unahin ko lang po muna si Kong Benny. Yesterday po ay nagsimula na nga din po yung hearing o briefing ng House Committee on Human Rights dun po sa kaso ng mga missing sabongeros. Ang focus ko lang po siguro yun dun sa 18 na policemen po na nabanggit. Parang may sinabi po yung NAPOLCOM na it appears meron pong ilan sa kanila na connected po talaga doon sa drug war ng Meron na naman kayong ganon? Sana naman nyo baol nakuha yan, na connected dyan sa pinagsasabi nyo. Oo, ang taong bayan ho ay matalino na. Hindi na ho naloloko ng mga stream. Mas naniniwala sila ngayon sa mga vlogger. Kaya wag na kayo magpaandar. Kinukonektan nyo na naman. Kita nyo nga yung issue na 10 million ang binayad sa mga mainstream media anchor. Bakit nagbubura ng video? Hinahanap kasi. Yung isa, umamin. Akala natin, hindi binabayaran. Diba? May involved daw na pera. Ayun ang sabi. Sa balita. Eto na naman, nakatuon sila kay Tatay Digong. Nakapokus sila kay Tatay Digong. Idadivert na naman nila yung usapin. Ang gusto nila, matakpan na naman ang issue ng flood control. Bakit? Marami maapektuhan dyan. Marami. Damay-damay ika nga. Damay-damay yan, for sure. Di ba? Nakulong na nga yung isa eh. Dahil nanuhol ng ilang milyon. Ilang milyon na sinuhol. Hindi umubra ang pagsuhol. Ayun. Nasa oblo. Kinasuhan. administrasyong Duterte. Paki-elaborate nga po ito, Kong Benny. And do you think sa mga nabanggit po kahapon, posible po kayang may pattern na po talaga or may connection yung kaso ng missing sabongeros dun po sa drug war? Thank you. Yes, in fact, nabanggit po ito ng CIDG na talaga mayroong mga ilang kapulisan natin among the 18 na naging involved din sa reward system What? on drugs. Now, atin pong bubisisiin yan, no? Sapagkat ang next na gagawin natin is Quadcom na eh. After this, no? Ibig sabihin, talagang sinabi ko sa kahapon na sa Quadcom, diretsong hearing na ito. So they will take an oath. So gusto nating malaman ang talagang ang ilan sa kapulisan na nasa kustiyan ngayon ng ating Philippine National Police. Teka lang. May tanong lang ang kababayan. Oo, bakit nandiyan ka? Bakit ikaw ang mag-iimbestiga? Di ba talo ka? Di ba? Bakit nandiyan? Pwede ba alis-alis muna dyan? Huwag na kayong makialam kung talo na naman kayo. Oo. Tapos nakatuon kayo sa mga related daw sa Tatay Digong, itong mga Twadcom 2.0 ba yan ang pag-uusapan nyo? Bakit ganun? Oo, ang tanong namin, ang tanong din ng taga Maynila, di ba lamang si Uy sa'yo ng 1,000,000, 1,000,000?
bakit ikaw ang nandyan? At ikaw ang umaharap? Oh. Bakit ba? Nabayaran ba? Di umano? Si Garci! Hello, Garci! Oh, ano nangyari, Garci? Bakit nakaupo ito? Talo ito. Naging involved sa reward system ng war on drugs ng araw. And hindi ko sinabi na meron. Sila mismo ang nagsabi na meron. Sila mismo ang nagsabi niya. Does this mean, Kong Benny, na yung mga involved na policemen, like for example, kahit na yung mga nasa under preventive suspension na 12 and yung 6 po na na-dismiss ay iimbitahan doon sa Quadcom hearing? We are going to invite lahat yan, no? Ang involved na implicate sa missing Sabongeros. Kasi bakit kahapon, sinabi ko nga kahapon na this committee is quite disappointed, no? Sapagkat parang walang nangyayari sa investigasyon. Although andyan ang DOJ, andyan ang CIDG, andyan ang NAPOLCOM, no? That are actually investigating. So lalo natin makikita po ito when we have the Quadcom. No? Hindi pa kayo nakontento eh. Nag-iimbestiga na sila eh. Kayo pa, papasukan. Kasi nga, meron kayong balak. Andiyan na nga yung NAPOLCOM, nag-iimbestiga na. Andiyan na yung iba pang ahensya, nag-iimbestiga na. Bakit tayo na ipaubaya sa kanila? Ay dadagdagan ng kwento. Ganun ba yon na si Tatay Digong ang nag-utos dito sa mga kapulisan? Ganun ba yon? Ganun ang gusto niya iparating sa taong bayan eh. Pero hindi yung naniniwala ang taong bayan. Quadcom 2.0, aarangkada na naman. Dismiyo. Pag galit na galit sa inyo, lalo na pag magkakaroon ng investigasyon. Wala kayong alam na gawin kundi contempt. Puro contempt. Baka mamaya, itong mga resource person na to, pag umarangkada naman yung 2.0, ganun din ang gawin. Puro contempt. Walang katapusan hanggang matapos na naman ng 20 Congress. Magta-21 Congress, ganun pa rin. Pero ang question nga, sabi ni Aling Ledesma, nanalo ka ba? O para mag-imbestiga dyan sa Quadcom 2.0? Sapagkat gusto natin talaga makita na itong mga rogue policemen na ito na under preventive suspension, ang iba ay na-dismiss na, ang iba ay exonerated pa. Ano? So we'd like to find out kung ano talaga itong mga to. May schedule na po ba, Kong, ng pagsisimula ng Quadcom? Magkakaroon kami ng meeting ng mga kasamahan ko next week, ano, kung kailan namin sisimulan ang Quadcom hearing. But definitely it will be in the month of September. Excited sila, no? Budget na naman, sabi ni Aling Marie. Magkano naman kaya itong... ito na naman, bibigyan ko lang kayo ng isang pahapyaw. Si Bibi Sara, tapos na ang kanyang impeachment. Nasa archive. Ano ang target nila? Kanina minention niya yung kay Tatay Digong. Uumpisahan na nilang ng Quadcom. Uumpisahan na ng Quadcom sa September. Sa September na, excited sila. Pero hindi kayo excited dito sa flood control. Pakiusap lang. Imbestigahan nyo. Ay, hindi nga pa pwede sa inyo. Suportahan nyo mga senador. Naku, may bali-balita ako. Sa Maynila, parang na-mention din yung distrito nyo. Yorme, tapos ka na ba dito? Tapos ka na ba dito sa mamang ito? Galingan nyo, dahil si Yorme umaarangkada na. Sabi ni Yorme, panagutin ang dapat panagutin. Kung may pagkakasala kayo sa batas, sa gobyerno ng Maynila, sigurado oblo kayo. Galingan nyo na lang. Kong Terry, baka po may thoughts po muna bago yung question ko. Well, very important po talaga na isang major pillar po itong Quad Committee na magtuloy-tuloy po ito. Kasi syempre, yung usapin po ng missing Sabongeros, usapin po talaga yan ng pagpapanagot at usapin din po yan ng hustisya. Kasi sa totoo lang, meron po talagang mga pamilyang up until today, hinahanap po nila ang kanila pong mga mahal sa buhay. No? Ibig sabihin, whatever you feel about how they did their lives, no? Very important po talaga na hindi ginagawa po yung mga ganyang bagay at kung ginawa man na kung sino man pong tao, policeman yan, mataas na tao sa sektor ng pagsasabong, dapat po silang mapanagot. Okay. Tigilan nyo kami. Hindi yan ang target nyo.
ang target nyo, nakapokus na naman kayo dito, i-connectan nyo na naman, sabi ni Aling Marie, kay Tatay Digong ang lahat. Kaya, bahala kayo sa life nyo. Ano sabi ni Kajay Sonsa? Nakakahiya. Commentator sangkot sa kongresista na imbestiga sa flood control. Ano? Ito yung title. Alamin natin ang laman ng balita. Gumawa pa sila ng Tuadcom Yan na. para imbestigahan yung kunyari imbestigahan yung sarili nila. Lahat naman yan sangkot eh. Name it, sino ba yung mga nandyan, mga active sa Quadcom Yan. na involved din dito sa issue ng anong pangalan nito ng flood control, no? You're talking here of Ajong na sila rin ang may-ari ng MMA Achiever Construction and Development Corporation sa Lanao. Na nakakuha ng daan-daang milyong flood control project. Si Ortega ng La Union, no? Yung pumitlantik ang kamay na kahit balbasarado, no? Na pinagawa ng ng La Union. Sino pa bang maingay? Si Kung Hom na nasa drug watch list na drug lord doon sa war on drugs ni PRRD, no? Nako. Tapos si COMELEC selected congressman ng Manila, no? Si Abante na hindi naman ihalal ng taong bayan. Tama. Sila yung mga may Kita nyo. Atras kasama ka pala dito sa... binabanggit ni Manong Jay. May issue ka rin pala sa flood control. Sa bagay, alam ni Yorme. Di ba, nilahad ni Yorme kung ano-ano yung distritong... 14 billion ang problema. Nilustay. Saan dinala? Nako, eto pa. Meron pang boses dito. at mag-iimbestiga pa daw sila, no? Hindi po pwede na mag-imbestiga sa sarili yung mga main actors ng ng skandalong ito. Tama. Kaya sa totoo lang. Ang kawatan magtatayo ng Quadcom pagkatapos sila mag-iimbestiga kunyari. Control projects po dyan sa Mindanao. Actually, nilabas ko kahapon yung listahan at I am surprised na yung lalawigan ko ay dito sa Davao del Sur ay isa sa top 20 na pinaglaanan ng pondo ng anong pangalan to. That's why ang media rito, yung local media is nag-iingay at tinatanong si Congressman Cagas, John Tracy Cagas, saan ba napunta yung almost 10 billion na yan? Na mahigit pala 10 billion na flood control project kasi although sa ibang area dito sa Mindanao, MJ, lalo na yung inilabas natin sa area ng Bukidnon, talagang matutuwa ka sa ganda ng ginawa nila, no? Hindi pinagnakawan, no? So kung sino man yung mga namumuno diyan sa area ng Bukidnon, dapat sana ganun lahat ang ginawa, no? Yun! Ibang The best ginawa yun! nila talagang parang pwedeng pamasyalan ng tao, no? Maganda pagkagawa pero hindi katulad ng mga magic diyan sa Bulacan na wala talaga. Agoy. At saka sa iba pang area katulad ng Mandaue, sa Lucena, no, kung saan nandoon ang mga yung mga actors, no, yung top 6 na dati-dati ang kanilang statement of assets, liabilities and net worth ay few 100,000 or 100 million. Pagkatapos ngayon ay nasa 1, 2, 3, 4 billion na ang kanilang statement of assets, liabilities. Kaya kung anong tawag na pinababalita ni Aling Claire sa Malacanang, yung style check. Napakadali. Tingnan lang nila yung top 6. Doon pa lang may problema na sa taxes, may problema na sa paano nila nakuha yung pera niyan, paano naging ilang 1,000% ang itinaas ng kanilang kinita na hindi naman sila nagnegosyo, no? Dahil bawal magnegosyo, hindi rin sila nagpractice ng kanilang profesyon kahit sila ay congressman. So, diyan pa lang madali mong you're talking here of Congressman Garjola, Congressman Suarez, Congressman sino siya latest? Martin Romualdez. Nako. Itong anong pangalan nito? Gonzales ng Pampanga. Ayan pa. Manix Dalipe ng Zamboanga. Madali sana pero meron akong nababalitaan din galing sa Senado, sa Blue Ribbon Committee, na nakalinya itong 6 na ito sa padadalhan ng imbitasyon sa Pina or warrant, depende sa kanilang tugon in the near future. Because September 1, yung balik ng investigasyon ng Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigations. MJ. Yes! Pero sir, di ba, kung titingnan po yung bigat ng intention,
kung seryoso talaga. Hindi ba po dapat hindi mo na isinasa publiko, binibilisan yung case build-up, pinagagalaw yung Commission on Audit para hindi mo ina-announce sa media, i-announce mo yung resulta na para hindi magkaroon ng pagkakataon itong mga nasasangkot sa issue ng flood control na makatakas o makagawa ng diskarte para takasan po yung kanilang pananagutan. Yun po yung naging tingin ni Attorney Trixie Cruz Angeles. Tama. Na bakit daw ina-announce, bakit daw pinupuntahan yung mga sinasabing sablay na proyekto, binibigyan mo rin ng pagkakataon yung mga kalaban na makalipad pa ng bansa Malamang. o makagawa pa ng mga palusot para takasan nga yung kanilang responsibilidad. I think yung reaction ni Attorney Trixie is more on Mr. Marcos doing the PR stint, no? Kasi obviously ang ginagawa ng Malacanang ngayon, kunyari, hindi ko alam kung kunyari, no? Pero ang ginagawa nila ay parang pinangungunahan nila ang publiko na para masabing, oy, hindi namin pinababayaan yan. Pero remember, 2 years ago, pinagyayabang ng Palasyo Ni Bongbong. itong 9,000 or more na flood control projects na nung magsona, in-announce na 5,500 yung tapos na, maganda pagkakagawa, at libo-libo pa ang ginagawa. And then noong unang bumaha, nung na-fact check ng baha yung mga flood control, ang dinailan na unab na bangga ng barko, yung isa. The rest, nandyan lang yan, na-overwhelm lang ng ulan, ng baha. Yun ang exact words ng presidente. Pero apparently, noon pa lang, talagang napakarami na ng ghost project, flood control project. Mga itinalang tapos, pero actually wala. So, ito ngayon, pinapakita na, uy, ang presidente, alam ito, nakarating sa kanya, kaya gumagalaw siya, kumikilo siya, hanggang pinakahuli nga yung sinasabi niya, mag-lifestyle check. But Ito ang problema. Nilaglag na ni Bonget itong mga kaalyado niya. Oo. Kasi 'di ba, kung itong lifestyle check ay gagawin, yari ito si Tambalonglong. Oo, unahin nyo. Lifestyle check. Oo, yung SALN. Oo, alamin. Ngayon, madaming pera yan mga yan. Hindi mo alam kung saan nila pinasok na bangko yung pera niyan. 'Di ba? Alamin nyo ngayon kung ano nangyari. Oo, meron bang project sa Pampanga nga, 'di ba? Pampanga binuking na ng isang governor. Wala talagang project. Nakongolekta pa ng ilang milyon pa yon, 93 million pa. Gusto pang pangatlo. Buti na lang naagapan na agad. At meron pa, sa Batangas, 'di ba? Imbis na 100 million yung nakalaan na pondo doon, parang ang lumalabas sumatotal lang sa nagamit, tinipid, substandard. Dapat 15 meters ata yung lalim ng filing ng ano ba tawag doon, yung filing, yung steel ibinabaon. 3 meters lang yung nahalungkay. Booking ngayon itong mga kontraktor. Ano ngayon ang sumatotal? Manluloko kayo o manluloko kayo? Dalawa lang pagpipilian nyo. Manluloko talaga kayo. Kayong mga durobo na kontraktor, na kongresista, ipatawag na yan. Ito, nabalita na dito. Ipatawag na yan. Ipaluwal lahat ng mga dinorobo. Diba? Attorney Topacio, pagsibak. Ito na tayo eh. Pagsibak dito kaya the higher, parang hindi ka panipaniwala. Bilang ka kaya ng ilang araw, 2 araw, 3 araw, may bagong posisyon. Bagong posisyon. Yun ang pinagmamalaki nila ngayon, lalo na yung isang bulager nila na yung pumipilintik yung daliri. Tapos, chinismis kagad ni Antay Clara. Chinismis kagad na mag-antay lang daw dahil merong bagong posisyon ibibigay. Bakit nung in-interview ito si Dahayer wala pa naman daw siya nababalitaan. Pero kung meron man, lahat ito ay kwento na lang. Ano kwento? Tinanggal ako pero ibibigyan ako ng magandang posisyon. Kwento na lang na tinanggal siya. Pasok natin to. Ang nakikita ko lang po na bagay sa DPWH si General Torre, magaling siya maghukay. Katulad nung ginawa niya rin sa Kingdom of Jesus Christ. Pero bukod doon,
ay wala akong nakikitang special qualifications niya para siya ay pumunta sa DPWH. Sa pagdating naman po sa NDI ay hindi po, very heavy-handed po at hindi sumusunod sa constitutional rights itong si General Torre para ilagay siya sa NDI at he has very big shoes to fill sapagkat matino po at maayos yung dating direktor ng NDI, si former Judge Jaime Santiago. Attorney, po pwede ho bang, ayan, wala nang audio. Pagkakatanggal sa pwesto ni Police General Torre, Nick Torre, dyan po nga sa Philippine National Police. Ano ho bang masasabi po muna ninyo? Ang masasabi ko po ay tama po yan at nagpakita po ng matibay na liderato ang ating DILG sa pamumuno ni Secretary John Vic Remulla sapagkat napakalinaw naman po na nagsagawa po ng malakihan o malawakang pagbalasa si General Torre nang wala pong pag-observe ng proper protocol na kung saan ito ay dapat idaan sa National Police Commission. At noong siya ay, ito po ay pinawalang bisa ng NAPOLCOM at ng kalihim ng DILG ay hindi po sumunod. So that is plain and clear na insubordination na dapat lamang pong patangan ng pagkaparusahan. Opo, pero yung pagkakatanggal po sa kanya at siyempre paglipat po sa bagong liderato ay marami pong nakapansin na hindi po naging formal. Baga, may seremonya pero hindi ganoon yung mainit yung pagtanggap at yung pagkakaalis niya ay para bang biglaan, ganun lang, immediately, attorney. Forthwith, ika nga. Forthwith. Nako, meron palang balita ngayon. Kinasuhan na pala itong si Risa. Kinasuhan ni Atty. Topacio at ng iba pa. File ethics complaint versus Hontiveros. Aguy. Dito na magkakaalaman. Kung ano ang mangyayari. Simula na ba ito? Nako, ayan na nga. Sabi natin tingnan nyo sino kinasuhan? Sa loob ng Senado, isang bagong bagyo ang muling tatama sa imahe ni Senador Risa Hontiveros matapos ihayag ng grupo ng mga abogado, sa pangunguna ni Atty. Ferdinand Topacio, Atty. Manny Luna at dating Kongresista Jacinto Paras, na magsasampa sila bukas ng hapon ng ethics complaint laban sa Senadora. Hindi simpleng reklamo ang kanilang daladala, kundi akusasyong nag-uugat sa matagal ng isyong hindi pa tuluyang nalilinawan, ang umano'y paulit-ulit na paggamit ni Hontiveros ng mga testigong kalaunan ay bumabawi ng kanilang salaysay at umaamin na sila'y pinilit, binayaran, o minanipula. Sa madaling sabi, isang nakababahalang pattern na tila ginawang estratehiya upang atakihin ang mga itinuturing niyang kaaway sa politika. Nangunguna sa listahan ng kaso ni Michael Morillo, kilala rin bilang Rene, na lumabas sa Senate hearings laban kay Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Quiboloy. Matapang nitong ikinwento kung paano umano siya inuudyukan ng opisina ni Hontiveros na maglagay ng dagdag na detalye sa kanyang affidavit kapalit ng bayad. Sa kanyang pagbawi ng testimonya, ibinunyag pa niya na inalok pa siya ng karagdagang halaga upang isabit maging ang mga kaalyado ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang nakapangingilabot dito, hindi simpleng pagkakamali o miscommunication ang kanyang isiniwalat, kundi isang malinaw na operasyon para gumawa ng naratibong pampulitika. Ngunit hindi si Morillo ang una. Matatandaang noong 2019, naging sentro ng atensyon si Peter Jomel Advincula, mas kilala bilang Bikoy, sa Ang Totoong Narco-Laced video series. Una niyang idiniin ang pamilya Duterte sa di umano'y malawakang operasyon ng droga. Wala yan. Tama lang yung ginawa ni Atty. Topacio at ng iba pang abogado. Masampahan ng ethics complaint na sagot na naman, matauhan. Pakita nyo nga lumalab. At saka ngayon dahil aligaga ngayon sila kasi nawala na yung complaint ni BP Sara, nawala na yung impeachment Kaya gumagawa na naman sila ng ingay para birahin ng mga Duterte.
Yun ang target nila. Kaya itong Twadcom ay nagre-ready by September, bibirahin nila, kinukonekta nila dito sa mga nawawalang mga, ewan ko dyan kung anong mga pinagagawa nilang mga yan. O kaya kung umabot ka sa video natin ito, hanggang sa muli, pakilike and share ha. Bye-bye!